Alright, eto na. Good evening. Good evening, good evening. Okay. Sige, wait lang natin yung iba. Tingnan natin 'to. Continue tayo, ha. Continue tayo kaninang umaga. Oo, wala nag-aabang. Oo, walang nag-abang, ha. Sige. Alright. Magdi-discuss muna tayo siyempre. Okay, so same pa rin yung kanina, 'di ba? Nag-discuss tayo kanina ng professional education. 'Yan. So yung last question natin kaninang umaga, ano yun? Dito sa 20, 'di ba? Ito, ayan. Ito yung last question kaninang umaga, eh. So, analysis. What is being asked of students in a task to determine elements and explain them in relation to other parts or the whole, 'di ba? So, yung mga parts, i-re-relate mo sa whole or yung ibang parts, i-re-relate mo din sa ibang part. So, analysis. Ayan, okay. So continue natin 'to. Meron na tayong 4. Sino 'tong mga 'to? Nanood ba kayo kanina? Kaninang umaga? Sige. So, next question tayo. 21, ayan. Next question, number 21. So, lagay nyo number 21, tapos yung answer nyo. Okay, number 21, tapos yung answer nyo. On principles of teaching and learning, ayan. What cognitive theorists see as the way to develop learners? Cognitive, ha? Cognitive theorist. Ang nakalagay dyan. So, keywords ka kaagad. Paano daw i-develop yung mga learners? Based dun sa ano, ha? Sa mga cognitive theories. Lagay nyo yung number tapos yung answer nyo. Sige. Number tapos answer. Naku, hindi yata ito yung pinag-aaralan, ano? Teaching and learning. Teaching and learning, di ba? Principles of teaching and learning. So, cognitive theories. Paano daw natin de-develop yung mga learners? Cognitive. Ano ba yung cognitive? Intelligence, di ba? Oh. Thinking. Ayan na. O, di ba? Andiyan na yung keyword mo, cognitive theories. Andiyan na yung keyword, eh. Andiyan na yung keyword, di ba? Nakalagay na yung cognitive. O, anong tamang sagot? Wala, walay, walay sagot. Walay sagot. GG. GG, walang sagot. Okay, sige. So, number 21. Cognitive nga, di ba? So, thinking. Paano natin tuturuan yung mga learners? Siyempre, learning by thinking. Kasi cognitive na sinabi dyan, eh. O, letter B. Cognitive na yung sinabi, di ba? So, learners, learning by thinking. Cognitive, kaya nga cognitive, eh. May keyword ka na, eh. O, cognitism as the learned theory that focus on how information is received, organized, stored, and retrieved by the mind. O, di ba? Thinking. It uses the mind as an information processor like a computer. Therefore, cognitism looks beyond observable behavior, viewing learning as internal mental processes. Mental. So, thinking nga. Kasi nga cognitive. Keyword yun na yung cognitive, ha? Keyword na yung cognitive sa question. Bira kayo, hindi kayo nag-a-analyze. So, ayan, keyword yun na yung cognitive. So, ibig sabihin, thinking talaga yan. Alright? Next question, number 22. So, lagay ang number tapos yung answer nyo. Sige. Number 22. In the K-12 basic education curriculum, science is formally taught from, saan daw nagsisimula na ituro yung science? Anong grade? Sinisimulang ituro ang science. Anong grade kaya? Grade 4? Grade what? Diba? Lapag yung sagot. Lagyan nyo yung sagot nyo. Number. Lagyan ng number 22 tapos yung sagot nyo. Anong grade kaya tinuturo yung science, di ba? Sa anong grade kaya start yung tinuturo yung science? Sa grade 1 ba? K to kindergarten to grade 12? Grade 3 to grade 10?
O grade 4 to grade 12. O sige. O bakit walang mga sagot? Huwag kayong mahiyang magkamali. Huwag kayong mahiyang magkamali, nagdi-discuss pa lang tayo dito, eh. Nagre-review 'di ba? Kaya nga siya review, eh. So, ibig sabihin para matuto. O huwag kayong matakot magkamali. O lagay yung number tapos yung sagot. Ano ba 'yan? Baka sa review pa lang gusto niyo na ma-perfect kaagad. Alam niyo ba lahat? Okey ang tanong diyan, alam niyo ba alam niyo na ba lahat? Okey, sige. So, sabi ni Sunaya, ayan, Sunaya Habib, ayan. So, letter A daw. Ay, grade 3D. Ay, grade 3D. Change answer. Bilis magbago ng isip. Sabi Norhata, ayan, mga bago 'tong mga names dito, wala yung kaninang umaga, Wala yung kaninang umaga. Oo, wala yung kaninang umaga, mga bago 'tong mga pangalan na 'to, sabi ni Norhata D, si Sunaya naman nag-change ng answer from A to D. Yung iba walang sagot. Nood lang, walang sagot. Okey, sige. Bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo diyan. Sige. So, the correct answer is, tama ha, letter D, grade 3. Grade 3 nagsisimulang ituro ang science, ha. So, basic education curriculum sa K to 12, yung unang tinuturo ang science sa grade 3. Start 'yan sa grade 3. Siyempre kindergarten, anong malay ng mga kindergarten. Grade 1, anong malay ng mga grade 1, gano'n din 'yan, 'di ba? Grade 4 kasi medyo medyo may alam na rin 'yan, eh. So, grade 3 nagsisimula. Okay, so grade 3. So, 'yan, K to 12 curriculum guide, science, grade 3 to grade 10. Ayan, August 2016. Oh, August 2016 'yan. Alright, so grade 3. Tama si Norhata, tsaka si Sonaya. Okay, next question. Number 23, ayan. You want to know who a good teacher is? Ito gusto kong sumagot kayo nito, ha. Sagot kayo lahat. Gusto mo daw malaman kung sino yung good teacher. In the Philippines, which would you consult? Anong titingnan mo kung sino yung good teacher? Sige nga. Sagot kayo diyan, number 23. Lagyan niyo ng number 23. Anong titingnan niyo kung sino yung good teacher? Letter A, Philippine Professional Standards for Teachers. Letter B, Professional Philippine Teacher Standards. Letter C, National Competency-Based Teacher Standards. Or letter D, Professional Code of Ethics. Sige. Lagay yung mga answer, 'wag matakot magkamali. Review pa naman 'to. Siyempre hindi pa naman tayo mag-e-expect na ma-perfect niyo yung review. Review pa nga, 'di ba? 23, C, sabi ni Viola. Ayan, si Viola. Nandito si Viola kaninang umaga. Ayan. Si Sonaya naman, letter D. Si Viola, nandito kaninang umaga yan, eh. Ayan. Letter D daw. Si Jeneline Mercado, nandito din yan kaninang umaga. Ayan. Letter A. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, letter D naman. Sabi ni Ronel, letter D. Cherilyn D. Ang daming D ni Cherilyn, Parang sure na D, Sure na D. Letter A, sabi ni RJ. Letter A, sabi ni Norhata. Sino 'to? Si Mitch, nandito rin si Mitch kaninang umaga. Si Liam, sabi ni Liam, letter A din, sabi ni Liam. So, ayan. So ang tanong diyan, you want to know dito natatawa tuloy ako, sige ha. So, ang daming sumagot ng D. Maraming sumagot ng D, Daming sumagot ng D dito, 23 D. Si Sunaya D, ayan, ang daming sumagot ng D. Ngayon ang tanong, ano ba yung definition ng good teacher? Anong definition ng good teacher? Sige, nandiyan kayo sa sa harap ng cellphone or computer. Search niyo nga kung anong ibig sabihin ng good teacher. Ano ba ibig sabihin ng good teacher? Lagi niyong tatandaan. Lagi niyong tatandaan, ha, kapag education ang pinag-uusapan natin, competency based 'yan. Competency. Ibig sabihin, magaling ba yung teacher mo? Hindi ibig sabihin mabait. Ayan si Mitch, nag-D si Mitch. Tama, galing sa si nag-D. Hindi 23 ha, 'pag sinabing good teacher, competency 'yan, magaling ba yung teacher mo, hindi ibig sabihin mabait, ha. Kaya kayo naliligo, hindi niyo tinitingnan ano ba ibig sabihin ng good teacher, yung letter D mali na 'yan. Yung good teacher kasi hindi ibig sabihin mabait, kasi yung code of ethics 'yan, competent nga, competency 'di ba, competency 'yan.
Magaling ba yung teacher niyo? Ha, oh, kita niyo daming nagkakamali dito, letter D ang sinasagot. Hindi kasaling letter D diyan, yung Code of Ethics natin yun yung sinusunod mo, fina-follow mo. Hindi lang kasi teacher yang professional Code of Ethics, para kasi yan sa mga lahat ng mga professionals. Oh, sumusunod ba sila sa Code of Ethics? Oh, 'di ba mabait ba sila? Hindi ba sila balasubas? Oh, 'di ba? Oh, yan 'yun, hindi ba sila nagnanakaw? Oh, ganyan ha, yan ang Code of Ethics. Hindi ba sila nagfe-favoritism, nagne-nepotism, oh, 'di ba? Yan ang Code of Ethics. Kasi eto kasing good teacher, competency based. Oh, saan ba tayo tumitingin kapag gusto mong malaman kung mabait si teacher o mabait, magaling si teacher? O siyempre sa PPST, oh, tama si Jeneline, sa PPST, ayan oh. May care si teacher sa student. Hindi yan hindi yan ang ibig sabihin ng good sinearch mo ba yan, RJ? O sige RJ, tingnan mo sige mag-search ka sa Google RJ, anong ibig sabihin ng good teacher? Teacher. Dapat may care si teacher sa student. Hindi yan ang ibig sabihin ng good teacher. Competency based tayo ha, competency based. Ibig sabihin magaling ba yung teacher mo? Okay? So ayan 'no, so letter A. PPST, kapag sinabing good teacher, magaling ba yung teacher mo, PPST ka talaga, tatandaan yung PPST. Okay? Standard. Standard. Okay, PPST yan ha. Lastik ang daming sumagot ng letter D, Professional Codes of Ethics, hindi yan ang sagot. Strong relation, hindi nga yan. Ano ko ba naman, strong relationship, RJ yan, RJ. RJ, anong major mo, RJ? Anong major mo, RJ? Ito tingnan mo. The Philippine Fair Standards for defines teacher quality in the Philippines. The standards expected knowledge, increasing levels of knowledge. Practice. Knowledge, practice, ha? Hindi yung relasyon sa estudyante. Ano ba naman yan? Good teacher. Ayan na. So, dapat may matutunan dito, ha? Okay lang magkamali. Basta importante may natutunan. Okay? Okay lang magkamali. Basta importante may natutunan. Ayan ha. PPST. PPST yan. Mali yung saan kayo kumuha ng answer na professional codes of ethics, ha? Okay, ito yung good teacher. What is a good teacher? Ayan. Great teachers set high expectation for all students. Clear and written out objectives. Great teachers are prepared and organized. O, di ba? Magaling si teacher. Engage and get them to look at issues and great teachers form strong relationships with your people. Great teachers are masters of their subject. Masters, di ba? Competency. Oh. Great to communicate frequently with parents. O, di ba? Yan ang mga good teacher. Hindi yung ibig sabihin mabait. Tama 'di ba? 'Wag lang sa final, 'wag lang sa actual. Okey lang magkamali dito, 'wag lang sa actual. Kasi practice pa nga 'to. Wala naman nag-e-expect na ma-perfect natin yung review nga 'di ba? So, ibig sabihin talagang may pagkakamali. Pero sa actual, iwasan ng magkamali ha. Ayan si Marian Rivera, Marian Rivera ayan. May artista dito, ayan sige okay. So PPST tandaan niyo 'pag good teacher PPST kaagad, Memorize niyo lang 'yan PPST. Number 24 ayan, sige. Ayan, nandito yung iba sa kaninang umaga. Sige, so next question, if I apply Vygotsky's theory of learning, which will I do? Alam niyo naman yung kay Ligwak pero tama 'yan, 'di ba? Tama 'yan, Ligwak pero natuto, tama 'yan. Uy, the late, eto na si the late Wachichaw. Wachichaw, late ka Wachichaw, Anong nangyari the late Wachichaw? Okay, sige. May-ari ng Chowking 'yan. 24 letter C daw, sabi nila letter C. Si Viola, letter C, ayan, sige. Letter C ang sagot nila, si Liam's letter C. Ano ba yung kay Vygotsky na theory? Alam niyo ba yung kay Vygotsky? Okay. The late Wachichaw, the late Wachichaw. Si Casey Concepcion nandito rin. Ayan. Scaffolding, okay. Alam niyo ba yung scaffolding? Ayan. Dapat alam niyo 'yan, ha? Baka lumabas 'yan, Ito, alam niyo sila Vygotsky, yung mga tao, tatandaan niyo, yung mga principles tsaka yung mga authors ng mga principles, bihira nang lumabas. Ilang exam na, bihira silang lumabas. Kaya nga natin nire-review, dapat i-review yung mga yung mga authors, yung mga principles, baka kasi mamaya biglang maglabasan, kasi ilang exam na hindi sila lumalabas. Assist panandalian, okay. Baka lumabas bigla.
A, B, C, D na correct. Lagot ka sa actual niyan, ise-shade mo lahat, okey. Okey. Dito ha, so 'pag in-apply mo daw yung Vygotsky theory, anong gagawin mo? 'Di ba, anong gagawin mo? 'Yan ang sabi diyan, anong gagawin mo? So ang karamihang sagot is letter D, meron namang letter B, ayan, pero karamihan talaga majority sumagot ng letter C, si Mads Nilin, ayan, letter B, oh. Okey, sige. Alright, so yung kay Vygotsky kasi ano ba yun, yung scaffolding kasi, halimbawa ito yung bata, tutulungan mo siya 'pag nahirapan siya, tutulungan mo siya, hanggang sa marating niya yung area na kaya niya ng mag-isa. Tatandaan niyo na yun ang scaffolding, yun ang scaffolding, yun ang kay Vygotsky na theory, okey? Assist mo yung estudyante, assist mo yung bata sa mga hindi niya pa kaya hanggang sa pagdating na kaya niya na, dun pabayaan mo na siya. 'Pag kaya na niya, 'di pabayaan mo na, 'di ba? So ang sagot is letter C, ayan na, letter C, very good. Maraming tumama, 'di ba? Yun tatandaan niyo, yun ang scaffolding, yun ang kay Vygotsky. Tutulungan mo yung estudyante hanggang sa makarating siya dun sa area na kaya niya na, 'di pabayaan mo na siya, okey? Ayan, yan ang Vygotsky yan. Okay, next. Next question. Yan, Vygotsky scaffolding is a theory that focuses on a student's ability to learn information through the help of a more informed individual, di ba? When used effectively, scaffolding can help students learn content they wouldn't have been able to process on their own. Yung mga hindi nila kaya, yung mga hindi nila kaya. Okay? Yan ang Vygotsky scaffolding. Next number 25. Due to the advent of COVID-19, which initiative is required for curriculum change? Ito yung sinabi ko sa inyo kaninang umaga, yung mga nanood kaninang umaga. Okay, yung curriculum kasi nire-revisit yan sila. Okay? Kung natatandaan niyo. Kaya hindi ko na diniscuss kaninang umaga kasi may part yan dito eh. Buo yung discussion kasi nito eh. Nire-revisit talaga yung ano, yung curriculum. Depende sa situation kung ano yung need. 'Di ba? Depende sa situation kung ano yung need. Sige, so anong sagot niyo? Lagyan 25, number 25, letter D, sabi ni Daryl, ayan. 'Di ba singer 'to si Daryl? Iba pala 'yun. Okay, sige. Janeline Mercado, letter D, ang daming artista dito, oh. Oh, si Viola, Tanya Garcia, ayan, Tanya Garcia. Asan na si Wachichaw? Wachichaw, sumagot ka Wachichaw. Di sure, sabi ni Marian. Upakan kita Wachichaw, asan ka na Wachichaw? Nawawala. Si Casey Concepcion, ayan, letter D, ayan, letter D daw. Ayan si Wachichaw, sumagot na si Wachichaw. Okay. 'Di ba 'yan yung na-mention ko kanina, yung mga nag-attend kaninang umaga, 'di ba, na-mention ko kaninang umaga, yung curriculum nire-revisit talaga 'yan. Depende sa need. Kung merong may pababagong dapat gawin siyempre alam nga namang hindi baguhin yung curriculum, kailangan ng pagbabago. So, babaguhin talaga 'yan, 'di ba? Ayan, curriculum change. So, ibig sabihin ang sagot is wala ng iba, wala ng iba. So, siyempre modification. Okay, taon-taon talaga 'yan ano 'yan, nire-revisit nila 'yang curriculum every year talaga, annual 'yan, annually. Ginagawa 'yan siya annually. Baka kasi may mga changes na puwedeng gawin o modification, ayun, babaguhin talaga 'yan. Okay, annual 'yan, annual depende sa need. Okay, next, ito 'yun, curriculum accommodations or modifications, so are alterations to the curriculum to better suit the needs of students who have some level of disadvantage. 'Di ba tama? 'Pag hindi nila kaya, 'di baguhin natin yung curriculum. It can help children take full advantage of the learning activities, routines, and materials in your classroom, any learning environment. These modifications can be helpful to any child who is struggling to participate. Tama naman, 'di ba? Dapat sa learning ng student naka-focus talaga 'yan. Number 26, eto naman. In a lesson, when do teachers make ideas universal? Yun, ganda ng keyword mo diyan, na universally. Universally. Okay? Ah, Universally ang sabi diyan, universally applicable to other ideas or situations. Oh, sige tingnan natin yung 26 tapos yung sagot niyo. Oh, universally may keyword ka ng universally. Okay, may keyword ka ng universally. Sabi ni Jeneline Mercado, letter B daw, generalization. Make ideas.
Sabi ni Daryl, letter B. Letter B din kay Daryl. Ayan. Kay Ronel, letter B. Kay Casey Concepcion, letter B. Ayan. Letter B. Hindi niyo binasa ng maigi, ha? Applicable to other ideas or situations. Applicable to other ideas or situations. Yan ang sabi diyan. Na puwede mong i-apply doon sa ibang ideas din, sa ibang situations, 'di ba? Oh, B na din ako. Yan sabi ni Renante. Si Sanaya. Oh, okey, sabi ni Sanaya letter B. Sinong mga English major diyan? May English major ba dito? May English major ba dito? A, sabi ni CJ. CJ Diaz, ayan CJ, sabi A daw, sabi ni CJ. 'Di ba? Summarization. Okey, sige tignan natin 'to. A, B, B tsaka A lang sagot, pero majority talaga B. Bakit B yung sagot niyo? Yun na lang, sige explain niyo diyan, type niyo na lang bakit B yung sagot niyo. Type niyo na lang diyan, universally so authentic is generalizations. 'Pag sinabi mong generalizations, puwede siyang applicable sa marami, hindi applicable sa iba. Generally lang siya. Parang C, parang C, parang C daw, parang C. 'Di ba? Puwede mong i-apply sa ibang ideas or sa ibang situations, eh. So, ibig sabihin, sa mga students, ay kasi ang pinag-uusapan natin lesson, eh. Magge-generalize ka ba diyan? 'Di ba lesson 'yang pinag-uusapan, lesson. Siyempre magko-compare ka, iko-compare mo. Bakit ka naman hindi puwedeng D diyan, abstraction 'yan, mahihirapan estudyante mo niyan, Abstraction, okey. Hindi puwedeng D diyan, mali talaga ang D diyan. Jan Riza at saka Micaela, 'di Micaela ba 'yan pagbasa? Micaela? Okey, Micaela. Parang kapatid lang ni Vincent, okey. Kapatid lang ni Vincent, Micaela. Okey. Letter C. Hindi puwedeng letter lalo na hindi puwedeng D, lalo na hindi puwedeng D, okey? Summarization, lalo hindi puwedeng summarization, hindi ka puwedeng mag-summarize diyan. Lesson kayo, ina-apply mo pa lang, 'di ba? Ina-apply mo sa ibang ideas at saka sa ibang situations, hindi ka pa nagsa-summary diyan. Mali ang summary, mali ang abstraction. So, dalawa pagpipilian mo, 'pag nagtanggal ka diyan ng maling sagot, okey, process of elimination ka diyan, mag-isip ka kaagad, abstraction mahirap 'yan, mali yan kaagad, tanggal na 'yan. Hindi ka puwedeng mag-summarize diyan kasi nga ina-apply mo sa ibang situations, tanggal na yung letter A. 'Di ba? So, dalawa na lang sana pagpipilian niyo, B at saka C na lang sana. Kaya lang yung letter B, nagge-generalize ka lang. 'Di ba nagge-generalize ka, hindi siya puwede sa lahat din, eh. Pero itong sabi kasi, ibang ideas lang, so hindi rin niya dine-generalize, hindi buo, hindi lahat, 'di ba? Other ideas lang or situations, okey. Micaela, 'yan, kapatid ni Vincent, may kapangyarihan 'yan, 'pag umiyak 'yan may perlas 'yan, 'di ba, may diamond. Okay, sige. Ayan, comparison involves looking at two or more things or ideas, 'di ba? Considering their similarities. 'Yan talaga ang comparison, 'yan naman talaga ang definition niya, eh. Kahit saan pa nating tingnan Google, 'yan talaga ang definition niya, 'di ba? Klaro 'yan, Venn diagrams to help students organize yung Venn diagram. Alam niyo ba yung Venn diagram? 'Di ba? Sige may discussion din naman tayo sa Venn diagram, eh. Kasama 'yan sa discussion kaya hindi ko na muna di-discuss yung Venn diagram. Okay, may iba kasing discussion 'yan. Para hindi naman masira yung discussion natin, ayan. Okay, next number 27. Ito na yung mga ano, ito na yung philosophies of education. Meron na dito number 27, Sabi diyan, what is the philosophical basis for education in recent years of general education subjects in career studies in college level? Madali lang 'to, madali lang 'to. Sige tingnan natin. College level ang pinagsasabi diyan, subjects in career studies in college level, ayan. Ano bang kailangan, 'di ba? Para sa college level kasi pinag-uusapan subjects in career studies na, eh. Anong kailangan nila para pag-graduate nila, 'yun ang nila, okey? 'Yan ang madaling explanation niyan. Baka kasi nahirapan pa kayo, baka nahirapan pa kayong intindihin 'yan ng mabuti, 'yun na yung explanation niya.
Kung ano yung kailangan nila na pag-graduate nila, yun ang ipupursue nila na trabaho nila. Okay, yan ang explanation para madali. Okay, sige. 27 letter D, sabi ni Viola. Okay, letter D daw sabi ni Viola, 27. Okay. Dapat alam niyo yung mga yan, ano yung utilitarianism, ano yung traditionalism, ano yung essentialism, ano yung perennialism. Harold, dito si Harold, letter D daw. Jen Riza, letter D. Letter D. Sabi ni Chowking. Wachi Chow, letter D. Sige. Pala kayo dyan. Para kayong nagkokopyahan na lang kayo dyan, ha? Hindi. Parang nagkokopyahan lang kayo, Okay, di na. Nagkokopyahan ba kayo? Hindi kayo pwede magkopyahan sa actual, ha? Excuse. Bakit? Ito advice ko, Hindi kayo pwede magkopyahan sa actual. Sa actual, huwag kayong mangopya. Kahit sa anong test naman, hindi kayo dapat mangopya. Bakit? Bakit? Sige nga. Oh. Kung mangongopya ka, sigurado ka bang tama yung kinokopyahan mo? Okay. Sigurado ka bang tama yung kinokopyahan mo? Mangongopya ka dapat 'pag nasa actual test kayo, kahit anong test pa yang ite-take niyo, sarili niyo lang dapat ang, kasangga niyo, walang iba. Hindi kayong trust yourself lang talaga 'yan. Huwag kayong mangopya kasi hindi naman siguradong tama yung sagot ng pinagkopyahan niyo, hmm. Kahit anong test pa 'yan, okey? Kaya dapat mag-review talaga kayo, para sigurado mag-review kayo. Sabi ni Mads, Mads kumusta Mads? Sabi ni Mads. Okey. Letter A sabi letter A daw. Letter A. Uy, college na 'yan, Hindi niyo na naman inintindi yung question, sabi nga diyan college, eh. College na yung sabi diyan, college level na, General subjects in career studies in college level ang sabi diyan, Oh, kung ano yung kailangan nila, 'di ba? Kayo talaga, oo. Kayo talaga, okey. Ayan, Mads. Hoy, kumare, Mads. Kumare, Mads, okey. Okey. Ito si Jeneline palipat-lipat ng sagot. Pakang kita diyan, Jeneline, eh. Sige, so letter C. Sorry, letter C 'yan, letter C 'yan. Hindi ko pala nabago 'yan, okey. Letter C ang sagot diyan, essentialism, okey? Baka nalito kayo, ayan, nalito kasi hindi ko kasi na-change 'yan. So, ito yung letter C, ito yung letter D, okey? College subject kasi. Bakit ba 'yan essentialism? Sabi ni Daryl essentialism, nag-question mark siya. Bakit siya essentialism? Bakit siya essentialism? Kasi nga college level ang pinag-uusapan natin. Tandaan niyo, individual philosophy that strives to ensure that students acquire a common core knowledge in a systematic, disciplined way. 'Di ba? Kasi nga palabas na sila. Ibig sabihin papunta na sila sa real world. Ano yung real world? Magtatrabaho na sila, okey. Magtatrabaho na kasi sila. Palabas na sila, eh. Okey, common core knowledge, kung ano yung pinag-aralan mo sa college, yun ang i-a-apply mo dun sa trabaho mo paglabas mo sa college, pagkatapos mo mag-college. Yung perennialism naman, sino bang sumagot ng perennialism? Oh, philosophy states, "One should teach the things that are of everlasting importance." 'Di ba? Ano, ito yung mga matatandang guro, matatandang guro, joke lang, 'di ba? Ito yung ginagamit ng karamihan ng mga old, yung perennialism, 'yan yung old. Okay, ano yung kailangan niya, ay mali yan, nag-aaway kami ng instinct ko, nag-aaway ng instinct ko. Kasi ito, paglabas na kasi yan, kasi college student na nga, anong kailangan nila? Para paglabas nila ng college, sa real world na sila palabas, ayan, magagamit nila yung pinag-aralan nila sa college. Okay, yan yan nga yung in-explain ko kanina, eh, old school, old school. Ayan ang ibig sabihin nun, okay? So essentialism yan, tatandaan niyo yan, yan kailangan ng mga college students talaga. Next, number 28. Sige, analyze muna kasi. As a teacher, how will you best understand the need to nourish the child along the axiom? Ito na, may axiom na tayo dito. Man does not live by bread alone. Ayun. May kasabihan daw tayo dito. Man does not live by bread alone. Hindi daw siya nabubuhay sa
tinapay lang kailangan may kape, oh, 'di ba? Kailangan may kape kasi boring na tinapay lang, 'di ba? Oh, may tubig din baka mamaya mabulunan ka, 'di ba? Oh, sige. Oh, 28, kape lang ba? Dapat may tinapay lang ba dapat may kape, 'di ba dapat may kape? Oh, kay Liam naman letter D, sabi ni Liam letter D daw. Oh, tatandaan niyo 'yan, ha. Ano ba yung ibig action kasi 'yan, eh. Action, ayan gano'n, 'di ba? Oh, 'di ba ano ba yung action sa ano, 'di ba parang kasabihan lang 'yan, 'di ba kasabihan mga gano'n ba kasabihan, mga action, 'di ba? Oh, parang idiom na rin siya, 'di ba gano'n, oh. Oh, 'di ba expression siya, expression 'yan, ha, action, oh, expression 'yan. Na hindi lang daw nabubuhay yung tao sa bread alone, sa pagkain lang. Ibig sabihin ng bread diyan pagkain, okey? Baka iniisip niyo bread lang talaga, oh, bread lang talaga. Pagkain ang ibig sabihin ng bread diyan, okey? Oh, 'pag tinranslate mo 'yan, yung bread pagkain 'yan. So, ang tao daw hindi lang daw nabubuhay sa pagkain. Oh, letter D, need to teach the 3 Rs. Oh, ano ba yung 3 Rs? 4 Rs na actually 'yan, eh. 3 Rs, ano 'yun? Reading, writing, arithmetic. Okay, reading, writing, arithmetic, ayan. Letter B, sabi ni Jeneline Mercado. Ang daming nag-D, ang daming may nag-D, may nag-B. Ah, D tsaka B lang ang sagot, eh, ayan, oh. Sabi ni Wachichao, B daw. Si Norhata naman letter D, ayan, okey. Eto eto sige, okey. Yung action ang titingnan niyo, ha. As a teacher, anong sasabihin mo sa mga estudyante mo, 'di ba? Oh, anong sasabihin mo sa estudyante mo? Ino-nourish mo nga sila, 'di ba, ino-nourish mo. So ibig sabihin i-explain mo yan sa estudyante mo para maintindihan nila anong ibig sabihin niyan. Oh, okey? Live, nabubuhay, okey? May nabubuhay naman na walang pinag-aralan, 'di ba, oh. May nabubuhay naman na hindi na nakapagtapos ng pag-aaral, okey? So ibig sabihin wala silang 3 Rs, oh, 'di ba? Hindi lang sa pagkain. Eh, yung iba wala namang 3 Rs, eh, wala namang writing, walang arithmetic, wala ding ano, reading, oh, 'di ba? So ibig sabihin mali na yung D, mali yung D. Oh, 'pag inintindi mo yung aksyon, mali na yung D. Kasi nga, may mga tao naman na nabubuhay na hindi nakapagtapos ng college, hindi nakapagtapos ng high school. Walang reading, walang arithmetic, walang writing. Oh, ibig sabihin wala silang 3 Rs, pero nabuhay pa rin sila. Oh, so mali yung D. Hindi niyo na-analyze yan, ha. So ibig sabihin mali yung D. Pero hindi ka puwedeng mabuhay ng pagkain lang na wala kang ayun, 'di ba, human values. Oh, letter B. Nagbago ng isip si Norhata. 'Di ba, human values 'yan. Siyempre human values kailangan mo 'yan, eh, values nga 'di ba? Sabi nga nila 'di ba, ano ba yung kasabihan ng karamihan? Puwedeng may pinag-aralan ka, hindi raw nasusukat yung talino sa, yung pagkatao sa katalinuhan. Hindi lang daw sa katalinuhan. Kasi kung katalinuhan lang ang babasihan natin, oh, 'di ba, eh, wala ka namang hiya, eh, wala ka namang hiya, oh, ayaw ko na maging matalino gano'n sabi niya 'di ba? Oh, kung kung katalinuhan lang ang basis tapos wala ka namang hiya, oh, 'di ba ayoko na maging matalino. 'Yun ang sabi nila 'di ba, oh. So letter B, kailangan mo ng human values siyempre, ayan, ha. So hindi lang namubuhay sa pagkain ng tao, siyempre kailangan din nila ng human values. Oh, tama si Watchi Chow, letter B. Ayan, Watchi Chow, may-ari ng Chowking. Okay, next number, ayan, oh, the proverb "Man does not live by bread alone" means that human beings need more than the simple necessities to keep them biologically alive, oh, 'di ba? Hindi lang yung mga necessities. They need things that feed them mentally, spiritually, aesthetically, and they need things that give their lives meaning. O tama. Okay? O ayun, ha. So, next number 29. What does grading on the ito magandang question 'to. What does grading on the curve mean? O dapat alam niyo 'to kung magti-teacher kayo, dapat alam niyo 'yan, ha. May pinag-aaralan naman pero walang values. Okay, sige, dapat alam niyo 'to, ha. Kung gusto niyo ma-teacher dapat alam niyo 'yan, grading on the curve, Ano ba ibig sabihin niyang grading on the curve? Sige nga, isipin mo kung isipin mo yung grading straight line, 'di ba, naka-plateau siya or ano siya, level off siya, level off na.
Wala ng changes yung grading niya, 'di ba? O grading on the curve, anong ibig sabihin niyan? Sige nga. Hmm, grading on the curve. Walang sagot sila sa number 29. Patay tayo diyan, patay tayo diyan. Sige. Nag-a-analyze pa. O sige, mag-analyze kayo. 29 letter B ang sabi ni Mads. Ayan. Kumari ko 'to si Mads. Kumusta Mads? Ayan, kumusta Mads? Kumari lang 'di ba, kumusta Mads? Ayan, sige. 29 sabi ni Mads, B daw. B daw sabi ni Mads, ayan. Sige, tingnan natin. Sabi ni Watchi Chow, letter B din daw. Ni Daniel, ayan. Padilla, Aquino pala. Akala ko Padilla, Daniel pala. Daniel Aquino pala, ayan. Si Watchi Chow, letter B din. Mga letter B yung sagot nila. Okay, syempre, pag teacher ka, alam mo to dapat, di ba? Okay, sige. Cherilyn, letter B. So, tamang sagot is letter B. Normal scale grades of students. Hindi naman kasi pwedeng naka-straight line yan. Kung naka-straight line yan, ano ibig sabihin nun? Walang improvement. Okay, walang improvement, walang development, walang achievement kasi 'di ba? Ganyan. So meron siyang curve, meron siyang curve. Tingnan natin ha. Means adjusting to the scores after an assignment. O 'di ba? Nag-a-adjust, may curve na. May pagbabago na sa scores nila, may pagbabago na sa grades nila. Kasi may learning, 'di ba? The idea of the curve goes back to a bell curve. In a typical class, teachers can expect a majority of grades to fall near the class average. O 'di ba? Bababa. May curve na siya, galing ganyan, bababa. Yung iba naman paakyat. Ganun 'yan. Ganyan 'yan ha. May curve talaga kapag sinabing grading on a curve, meron ng mga changes. Okay? May changes na sa grades o sa scores. Tandaan niyo 'yan. Next, number 30. On learning deficiencies, ito. Madalas lumabas 'to. Itong question na 'to. Itong question na 'to, madalas din 'to lumabas eh. Pero sa Gen Ed, lumalabas din 'to sa Gen Ed. Itong ganitong question. Mahilig sila sa ganitong question pero nasa Gen Ed siya usually. Sabi diyan, on learning deficiencies, what is known as a learning disability in reading? Reading ha, reading ang sabi diyan. Baka mamaya kung ano naman isagot niyo diyan. Ay. Ay, yung last part lang tingnan niyo, kasi sabi diyan, this pareho lang yan ng this 'di ba? Pareho lahat ng this yan. So yung ibig sabihin, yung last part na lang titingnan niyo. Puro this yan eh. So yung last part lang sa last part lang sila magkakaiba eh. So yung last part lang titingnan niyo. Puro kayo kalokohan, kalokohan. Si Nesang, nandito na si Nesang, oh. Nandito 'to kanina umaga si Nesang, ayan. Nesang, ayan. Puro kayo kalokohan ako. Pareho yan this lahat, oh. Sa last part lang sila magkaiba. So ibig sabihin last part yung tatandaan niyo. Last part yung titingnan niyo. Merong keyword na naman diyan, 'di ba? Reading. Ang dami pang nagkakamali dito, pambihira kayo, oh. Ito na. So letter A, kasi nga dyslexia also called reading disability effects. Ano ba yung calcula? Calcula nga, 'di ba? Calculia, 'di ba? Ano ba ibig sabihin niyan? Nandiyan na 'yan eh. Dysgraphia, graph, 'di ba? Alam nga naman dyspepsia, sakit sa may dyspepsia ka. Okay. 'Di ba? Calculia, numbers. Andiyan na. May clue na nga kayo eh. Sabi ko nga, yung last part na lang titingnan nyo dyan. Kapag sinabing reading, leksya ha. Reading, leksya. Ayan. Yung last part lang titingnan nyo. Numbers yan, calculia. Okay? Baka may dyspepsia din kayo. Ano ba yung dyspepsia? Ano yung ibig sabihin? Baka may sumagot ng dyspepsia ha. May sumagot ba ang dyspepsia? Okay, sige. Wala namang sumagot ng dyspepsia. Ang bihira, pati dyspepsia, 'di ba? Pati okay? Dyspepsia, ano yung dyspepsia? Sakit sa tiyan? Kabag, ayan. Baka may sumagot pa ng dyspepsia, eh, walastik, 'di ba? Okay, dyspepsia. Si ano daw, sino ba 'to, si Chowking daw may dyspepsia, sakit sa tiyan. Okay, sige. Okay, next. Tandaan niyo ha, tandaan niyo 'yon, ayan. Reading yung leksya, dyslexia reading. Number 31. Among varied tasks,
How can the virtual learning management system help instruction? Virtual learning management. Paano daw sila makakatulong? Oh, varied task, iba-ibang task. Paano daw makakatulong yung virtual learning management system? Paano sila makakatulong sa instruction? Ibig sabihin sa teaching. Oh, okay. Paano sila makakatulong sa teaching? Okay. Paano sila makakatulong? Ayan, sige. May keyword na kayo ha? May keyword na kayo dyan. Sinabi ng virtual eh. Virtual ang sinabi dyan. May keyword na kayo, virtual. Uupakan ko kayo. Uupakan ko kayo. Hindi kayo tumitingin ng keyword ha? Oh, may keyword na kayo, virtual na ang sabi dyan. Virtual na ang sabi. Alas di kayo. Di kayo. Ay nako, ay nako. Sige. Oh, sige, ayan. Analyze muna, virtual eh. Pag sinabing virtual, ano ba ibig sabihin ng virtual? Online. Di ba? Online siya. Through the use of internet, through the use of, ano, computer, di ba? Or kahit mobile phone, pwede na yan. Virtual din naman ang sabi dyan eh. Virtual ang sabi eh. Oh, varied tasks. Ayan, may sumagot ng A. Bakit may sumagot ng A? Face to face, virtual ang sabi, magfi-face to face ka. Face to face. Face to face kasi sir kasi magkaharap kami sa Zoom. Face to face kayo sa Zoom. Okay, joke lang. Magkaharap sila sa Zoom eh, 'di ba? Oh, so face to face sila. Ayan, okay, face to face. Virtual ha, virtual. Virtual ang sabi. Oh, yung so ang tamang sagot diyan is letter C. Okay? Hindi posting assignments. Yung assignments kasi para talaga yan sa mga teachers ha, yung assignments. Sila ang nakakaalam ng assignments eh. Okay, so a virtual learning management system delivers online learning materials to students and allow both teachers and students to develop, upload, and share content as well as plan courses and lessons. Most of it also offer real-time data tracking and communication between students and professors. Oh, parang ano yan, ano bang tawag doon? Nakalimutan ko anong tawag doon. Ano ba yun? Ano ba yun? May term kasi dyan na ginagamit eh. Oh, yung ginagawa ng mga yung mga learning management system. May term silang ginagamit diyan eh. Nakalimutan ko lang. Okay, sige nakalimutan ko. Okay, yun ang talagang para sa mga ma-access ng teachers, ma-access ng students. Okay, sila ang gumagawa nun. Oh, sila ang sumagawa nun. So letter C ang sagot nun. Mahina ang connection mo. Oh, sige. Good luck. Okay, sige, okay lang 'yan. Review mo na lang ulit. Oh, number 32. Sige, number 32 para ano natin 'to, matapos tayo. Kahit siguro mga hanggang 40 tayo, 20 numbers ulit tayo ha. Sige, 32 'yan. Which of the following exemplifies differentiated instruction directed at heterogeneous parang natandaan ko 'to. May same question ata nito kanina. Heterogeneous natatandaan ko eh. Heterogeneous class, groups in a class. Sige. Tingnan lang natin baka mamaya meron pa ring mali dito. Sagot 32. Sabi ni Vina Morales, letter A. Ayan, Vina Morales, letter A. Vina May pala. Ayan, Vina May. Si Reynante, letter A. Ayun. Si Magnolia. Monalia pala. Sorry. Monalia pala. Okay, sorry. Si Monalia naman, letter A din. Ayan, letter A. Wachi Chow? Meron to kanina. Di ba? Meron yan. Meron. Natatandaan ko. Ayan, nabalik ko pala yung question na yan. So, na-repeat ko pala yung question. Na-repeat ko yung question. Oo. Meron yan kanina umaga. Kaya nga natandaan ko yung heterogeneous na naalala ko eh. So letter A. Tama ha. Kasi heterogeneous, ibig sabihin marami. More than one. Okay? So, ibig sabihin, different tasks na appropriate for each group. Hindi naman pwedeng different tasks, iba-ibang grupo, pero hindi naman appropriate sa mga grupo yung binigay mong task. Appropriate dapat. Baka mahirapan yung iba. Mahirapan yung iba sa task na binigay mo kasi hindi appropriate para sa kanila, di ba? Ayan, different tailoring instruction. Tama na discuss yan kanina. Ito naman, si Vygotsky naman. Sige. That Vygotsky says that learning occurs in a social context which learning activity is most appropriate. Ayan. Social. May keyword ka na naman dyan. Social. Baka magkamali pa kayo dyan, ha? Social context.
Which learning activity is most appropriate? Alin daw yung most appropriate yan? Pag nagkamali kayo dyan, ako pipitikan ko yung ilong nyo. Sige. Sige. Hindi, kayo palang pumitik sa ilong nyo, hindi pala ako. Kayo ang pumitik sa ilong nyo pag nagkamali kayo dyan. Sige, tingnan natin yung mga sagot. Sabi ni Renanti, B. Daryl, B. Ira. Ayan, nandito si Ira. Sino to si Ira? Nandito si Ira, nandito si Micaela, di ba? Parang reunion ata to ng Ghost Fighter. Okay, sige. Artsy. Sabi ni Artsy, letter B daw. Sabi ni Mads, letter A. Sabi ni Wachi Chow, letter A din. Ayan, Wachi Chow ng tawag ko sa iyo. Letter A. Social context na nga sabi ko na nga sa inyo, di ba may keyword na social context. Paano ba yung research, teka lang. Paano magkakaroon social context yung research nyo dyan? Yung research kasi pwedeng mag-individual yan eh. Di ba? Magre-research ka mag-isa. Siyempre, individual PowerPoint, mali na yan. Journal entry, mali na yan. Kasi ikaw lang talaga dyan eh. Sa letter C, letter D, process of elimination, tanggal na yung dalawa. Di ba? So, letter A, paano naman yung social context yan pag nag-letter A ka niyan? Di ba sabi na sa inyo, may keyword ka na dyan, nakalagay na yung social context eh. Peer discussion. Okay? Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo, peer discussion. So, ang tamang sagot is letter B. Peer discussion yan. Ikaw, Wachichaw ha? Ikaw, Wachichaw. Ikaw, Wachichaw ha? Mali sagot mo, Wachichaw. Ba't ka nag-A? Okay, sige. Analyze. Social context. Yan. May keyword. Keyword ha. Tandaan nyo yan. Pag nag-take kayo ng test, analyze yung question, tapos keyword. Huwag muna yung, baka mamaya kasi dumiretso kayo sa choices. Intindihin nyo muna ng mabuti yung question. Paano nyo mapapadali ang Prof. Ed? Intindihin ang question. Ganun lang yun. Okay? Paano mapapadali ang question? Ang professional education? Intindihin ang question bago sumagot. Ganun lang kadali ang Prof. Ed. Alright, next, ayan. Socioculturally asserts that learning is an essentially social process in which the support of parents, caregivers, peers, and the wider society and culture plays a crucial role in the development of higher psychological functions. And may peers ka na dyan. Okay, next. 34. Ayan, sige. Which is most likely the behavior if students whose minds are solely guided by the id. Ito na, alam nyo ba yung id? Id, ego, super ego yan ha. Sige. Ano daw yung nasa mind ng estudyante na solely daw, guided daw siya ng id niya. Guided siya ng id ha. Baka mamaya ting basa mo dyan, identification. Okay, id yan, id. Okay, sige. Anong sagot niya number 34? Medyo nahirapan sila dito sa 34. May discussion din naman ako niyan. Sige, don't worry. Sagot na. Letter A, students would discuss and ask questions a lot. Id. Students would be very considerate and understanding with one another. Oy, mabait si student dyan ha, sa letter B. Letter C, students would find it difficult to wait patiently for their turn at the canteen when hungry. Hindi sila makapaghintay kasi gutom na sila. Sino ba naman gustong maghintay ng gutom na, di ba? Ayan. Letter D, students would do more independent work. Uy, mabait si student sa letter B tsaka sa letter D. So kapag id, siyempre, hindi mabait si student niyan. Tatandaan nyo kapag id, hindi mabait ha. Self-centered siya dyan eh. Self-centered. Tatandaan nyo ha, sa id, self-centered siya. Hindi siya mabait. Salbahe siya. So, mali na kaagad yung B, mali na kaagad yung D. So, dalawa na lang yung pipilian nyo. Letter A na lang tsaka letter C. Ito naman, would discuss and ask, magdi-discuss. Diba? Parang mali din siya, diba? Si Viola, ba't ka nag-letter D dyan, Viola? Masyadong mabait si letter D, oh. Tingnan mo nga yung letter D, mabait si student dyan, oh. Independent work. Diba? So, ang tamang sagot, letter C. Tama naman, karamihan, letter C yung sagot, oh. Very good. Kasi id. Ito na kay Freud, ha? Freud, ito, may discussion ako nitong iba, ha? Di-discuss ko rin yan. Psychoanalytic theory, the id is the primitive and instinctual part of the mind that contains sexual and aggressive drives and hidden memories. The super, ito, di ba?
aggressive drives. Hmm. Gustong-gusto niya yun kasi gutom na siya, eh, oo. The superego operates as a moral conscience, mabait siya dito, moral conscience. The ego is the realistic part that mediates between the desires of the id and the superego. So, ito yung mediator, yung ego. Sabi ko nga kapag id, salbahe yan siya diyan kasi aggressive siya, salbahe siya diyan, okey? Superego, mabait siya. Kapag sinabi namang ego, katamtaman. Hindi mabait, hindi masama, okey? Katamtaman kasi mediator yan, yung ego. Okey? May discussion din ako niyan, don't worry, kasi di-discuss ko rin yan kay Freud's psychoanalytic theory. Okay, so maraming tumama pero meron ding mali. Meron ding nagkamali dito. Okay lang magkamali basta alam niyo na, ha. So yung id, tatandaan niyo kapag id, aggressive, salbahe, okey? Si Watchi Chow yan, salbahe. Kapag superego, mabait, okey? Moral, mabait siya. Mediator ang ego. Okay, mediator. Alright, next question tayo, number 35, ayan. What level of the cognitive process, ito may ibang discussion din ako nito. Okay, in discussion talaga, ha, may discussion talaga ako niyan. What level of the cognitive process is required in writing an essay on the personality of a fellow classmate? Magsusulat ka, ha. Magsusulat ka ng essay tungkol dun sa classmate mo. Magsusulat ka, ha, magsusulat ka. Sabi yan magsusulat ka. Writing ang nakalagay diyan, writing. Sige, tingnan natin. May keyword ka na diyan, ha. Level of cognitive process is required in writing an essay. Writing an essay siya. Oh. Labas na yung mga id niyo diyan. Labas yung mga id niyo diyan. Labas yung pagkasalbahe niyo diyan. Okay, sige. Sabi ni Reynante. Reynante letter A. Si Micaela, ayan. Ngayon lang sumagot ulit si Micaela. 'Di ba? Parang sa ano 'to siya, Ghost Fighter. Nandito rin si Ira, ayan. Si Watchi Chow, letter C naman. Kay Ira, ito si Ira, 'di ba magkasama yan sila ni Micaela sa Ghost Fighter. Ayan, letter A kay Daryl, kay Ray. Ayan, okay, may mga bago ring mga sumasagot dito. Okay, yung iba kanina umaga nag-attend diyan sila. Maganda pangalan nito, paano pag-pronounce ng name mo, Azel or Azel? Pareho rin maganda pakinggan, 'di ba? Azel Grace or Azel Grace. Miedes Miguel, alright. So A ang sagot nila. Letter A. 'Di ba? Kasi ang sabi diyan, writing. So ibig sabihin gagawa ka, magsusulat ka. Gagawa ka, magsusulat ka, so creating. Very good. Daming tumama, ha, very good. Si Watchi Chow, mali si Watchi Chow. Watchi Chow, ha, pangalawa mo na 'yan, ha, pangalawa mo. Mahilig ka sa si Watchi Chow. Sa 34 nagsi ka rin. 34 nagsi ka. Sa 35 nagsi ka na naman. Parang ang ginagawa mo sa buhay mo nagtsatsamba ka, ha? Joke lang. Hindi. Hindi puwede tsamba dito, ha, dapat i-analyze. Okay? What chichaw, i-analyze mo what chichaw. Analyze, analyze dapat dito sa Prof Ed. Okay, tandaan niyo sa Prof Ed, analyze talaga 'yan. Sa Gen Ed ka mag-memorize. Okay? Ayan, ha. Next question number, ito 'yun. Bloom's revised taxonomy. So nandito yung synthesis, create. Ayan, create. Gagawa. 'Di ba? Gagawa ka. Alright. Next, number 36. Why is a daily lecture not pragmatic? Hindi daw siya pragmatic as a lesson methodology. Sa lesson methodology, sa method ng pagtuturo. Not pragmatic. Hindi pragmatic ang sabi diyan. Okay? Not pragmatic ang sabi diyan. Okay, sige. Number 36. Lagay niyo yung ano diyan. Lagay niyo yung sagot niyo. Not pragmatic daw ang sabi. Not pragmatic. Daily lecture, ha, daily lecture. Not pragmatic as a lesson methodology. Daily lecture, lecture ka lagi, 'di ba? So, hindi siya pragmatic. Ano ba yung pragmatic, 'di ba? Letter B, ang sabi nila letter B.
Ano ba yung pragmatic? Ano ibig sabihin ng pragmatic, 'di ba? Pragmatism, oh. Uy, sige sagot kayo. Number 36 si ano lang sumagot, si Renante lang, oh. Si Renante lang sumagot. Oh, 'di ba? Yan si Liam sumagot din, oh. Huwag kayong matakot mag-suicide. Mag-suicide naman. Mag-suicide. Huwag kayong suicide. Huwag kayong matakot sumagot. Oh, okey lang yan magkamali. Basta dito pa lang okey lang yan magkamali. Pero mas maganda mag-practice na rin muna kayo mag-analyze. Oh, ganyan dapat ha. Sumasagot kayo pero nag-a-analyze na rin kayo para pagdating sa actual test, hindi na kayo mahirapan, madali na lang mag-analyze, 'di ba? Huwag yung basta-basta lang sagot na sumagot ka lang, siyempre mag-analyze ka rin muna ng question. Suicide, okey. May suicide sa sagot, 'di ba? Bakit daw hindi siya pragmatic? Ano ba ibig sabihin ng pragmatic? Daily lecture, nagle-lecture ka lagi, 'di ba? Hindi na siya. It is a dull methodology. Dull talaga siya kasi dati pa namang dull 'yan, eh. Dati pa tayong dull methodology. Walang hiya naman yang dull, 'di ba? It may not apply to specific lessons. Puwede rin, puwede rin. Kaya lang 'pag sinabi mo kasing pragmatic, ano yung pragmatic? Ayan ang question diyan, ano ba yung pragmatic? Okey? 'Pag sinabi kasing pragmatic, ano ba yung sagot niya? Practical, o yan, oh, practical, 'di ba? Sabi ni ano, practical, ginagamit mo in practice. Ina-apply, ina-apply. Ibig sabihin, hindi ka lang puro turo, hindi ka lang puro lecture, dapat ina-apply mo. O hindi na siya ginagamit ngayon, 'di ba? Kasi nga sa modern teaching is no longer used in modern teaching. Hindi na siya ginagamit. Wala na yung lecture ngayon, 'di ba? Oh, it is no longer used. Kasi bakit hindi siya ginagamit? Oh, number one, not like. Kasama kasi yan sila lahat. Not apply. Oh, kasama rin yan. Dull method, kasama din yan. Kaya nga, hindi na siya ginagamit dahil sa tatlong yan. Sabi ko, i-analyze nyo. Yung B, yung C, tsaka D, yan yung reason kaya hindi na siya ginagamit ngayon. O napakadali, 'di ba? Eh, kung in-analyze niyo 'yan, bakit nga ba hindi ginagamit na? Eh, puwede siya, 'di ba, puwedeng B, puwedeng C, puwede ring D. Ibig sabihin yang tatlong 'yan, 'yan ang reason kaya hindi na siya ginagamit sa modern teaching. Oh, so letter A ang tamang sagot natin, ayan letter A. O yung B tsaka C tsaka D, 'yun ang reasons ha, 'yun ang reasons. 'Yan, oh, may sumagot ng C. Oh, patay ang C, patay ang C. Okey lang 'yan, magkamali ha, okey lang 'yan magkamali. Analyze niyo muna, analyze. Sabi ko nga, mag-practice mag-analyze. Para pagdating sa actual hindi na kayo mahirapan. Kasi nag-analyze na kayo. O, yung question muna, after ng question, do'n ka naman sa choices. Kasi 'pag tiningnan mo yung BCD, yun yung mga reasons kaya hindi na siya ginagamit ngayon, 'di ba? Hindi na siya ginagamit ngayon dahil diyan sa tatlong 'yan. Dahil diyan sa tatlong 'yan. Okay, oh, education philosophy that says that education should be about life and growth. Life and growth, oh, ba yung mga practical. That is, teachers should be teaching students things that are practical for life and encourage them to grow into better people. Many famous educators, including John Dewey, were pragmatists. Diba? John Dewey. Student-centered. Student-centered. Alright, next, number 37. Ayan na, malapit na tayo matapos. Sige. So, hanggang ano lang tayo, hanggang 40 lang. Hanggang number 40. So, 20 items lang tayo. Alright, kasi may class pa akong IELTS eh. May klase pa ako kasing IELTS. Do'n kasi ako nagkakapera, sa IELTS. Okey, sige. Yun kasi ang trabaho ko, ha. IELTS coach kasi ako, IELTS teacher. International English Language Testing System, yan ang IELTS. Okey, charge ko lang yung laptop ko. Sige, sagot number 37. Lagyan yung number tapos 37, 'yan. Hindi ka nag-a-analyze, ha. Sige, lagot kayo. Mag-analyze kayo bago kayo sumagot, ha. Which of the following ideas exemplifies stereotyping? Stereotyping, that is unfair to student learners. Siyempre stereotyping kang unfair talaga 'yan. Lagyan pa ng unfair. Stereotyping nga, siyempre unfair talaga siya, 'di ba? Sige, sagot. Stereotyping, nag-stereotype ka. Alam niyo naman yung stereotyping, 'di ba? Baka pati 'yan hindi niyo pa alam. Nag-e-exemplify nga ng stereotyping, ibig sabihin pinapakita ang stereotyping.
'Di ba? Pinapakita ang alin diyan ang nagpapakita ng stereotyping? Exemplify. Oh, alin diyan ang nagpapakita ng stereotyping? Uy, sige. So may sagot ng 37 tayo, 37. 37 tayo. Ayan, 37 tayo. Analyze niyo yung question. Si Viola nagbago ng answer. Sagot ka ng sagot. Hindi mo analyze muna, ha, analyze muna. Yan ang sabi ko, analyze ng question. Mag-practice kayo mag-analyze. Okay? O alin daw diyan ang nagpapakita ng stereotyping? Exemplify nga, stereotyping, 'di ba? O yung letter A kasi, student require quality instruction. Quality instruction lahat, eh. Sabi lahat ng students daw, eh, quality instruction. So, walang stereotyping diyan. May stereotyping ba diyan? Wala, eh, 'di ba wala, eh. Oh. All students have rights. O wala, eh, kasi may rights sila lahat, eh. Walang stereotyping 'yan. O can be best learned at their own. Wala din kasi nga may own pace sila, eh. May kanya-kanya silang, oh, 'di ba, pace. Anong ibig sabihin ng pace? Oh, 'di ba? Oh, 'di gan bakit may stereotyping ba diyan? Walang stereotyping. Sa A wala, sa C wala, sa D wala. O letter B lang ang meron. So, ito lang naman ang negative o yung letter B lang naman 'no, 'pag tiningnan niyo 'yan, letter B lang ang negative diyan. All students from peasant communities are dull. Positive A, positive C, positive D. 'Di ba? Negative B. Oh, humabol pa 'to si Wachichaw ng letter D. Kagatin ko yung ilong mo diyan, eh, yan. Pati si Artsy letter D. Okey, sige, sige. Oh. Letter B nga, letter B ang sagot kasi letter B lang naman ang negative diyan. Positive, positive, positive kasi yung iba. Oh, so letter B ang tamang sagot, 'di ba? Nag-stereotype ka ng mga peasant communities, dull daw yung mga students sa peasant communities, oh, 'di ba nakakahiya naman sa'yo. Rich kid ka, rich kid ka. Okay, next number, ayan, oh. In social psychology, a stereotype is a fixed over general belief about a particular group or class of people, oh, 'di ba? Yan ang stereotyping. Okay, uy, 'pag sinabi, "Uy, ano lang yan siya." Oh, 'di ba? "Uy, call center lang yan." Mga gano'n yung mga stereotyping, eh. Oh, 'di ba, ganyan, eh. Oh, next, number 38. Natatakot lang. Huwag kang matakot 'pag nag-analyze ka, huwag kang matakot. 'Pag naintindihan mo yung question, madali mo nang makukuha yung sagot, ha, Marian. Ito yung tinuturo ko, Marian, dito, yung pag-analyze ng question. Oh, para masigurado natin pumasa ka next Marian, ayan, ha. Sundan mo yung tinuturo ko kung paano gawin siya, okey, kung paano siya gawin. Ayaw balik-balik. Akala mo naman nag-a-analyze, joke lang, wachichaw. Number 38. Sabi ni Liams D, Reynante D, sabi ni Monolia. Monolia pala 'yan. Okay, medyo nalilito ko, eh. Monolia, parang Magnolia din, 'di ba? Oh, Monolia, letter D din ang kanya. Sige. Viola, letter D. Teacher Sunny finds that student Elisa is emotionally insecure. Which of the following is the best way to assist Elisa? Insecure daw si Elisa, emotionally. 'Di ba? Emotionally insecure si Elisa. Papaano daw niya tutulungan si Elisa? No, give her extra extra assignments. Walang hiya kang teacher ka. Magsu-suicide 'yan, magsu-suicide 'yan. Oh, 'di ba, 'pag nag-analyze ka 'di madali lang, 'di ba? Oh, Marian, madali lang 'pag nag-analyze, 'di ba? Oh, papaano mo daw tutulungan si Elisa diyan? Oh, bibigyan mo ng homework, dagdag homework. Ang bihira, 'di pinatay mo yung bata. Give her more physical and less mental work. O gano'n din, 'di ba? More physical. Oh, pinagod mo rin siya. Exempt in some subjects, hindi naman siya karapat-dapat tapos i-exempt mo siya dahil, unfair ka diyan, 'di ba? Align activities to her needs. Eto lang talaga yung puwedeng sagot. Letter D lang talaga. Okay? Oh, very good. Letter D naman ang sagot ng lahat. Good job, good job. Oh, at least naintindihan, ha? Ayan, naintindihan yung question. Very good. Next. Alignment with the activity assessments help minimize wasted time as students are able to focus on skills geared towards the learn. Tama, 'di ba? Oh, kasi naka-align sa kanya kung ano yung kailangan niya. 39. Ayan. Second to the last tayo. Which of the following is practice in a brainstorming situation? Brainstorming, ha, ano daw yung pina-practice sa brainstorming situation? Ano yung pina-practice? Sige, tingnan natin. So letter A, suggestions must have merit. Oh, may merit daw yung suggestion. Only good ideas are allowed. O bawal daw yung bad ideas.
Walang hiya, okey. No objection to ideas, opinions must meet counter opinions. Oh, ayan. Oh, ayan sige Marian, oh, ganyan lang sagot ka 'di ba, analyze tapos sagot, ganyan lang siya. Oh, tuturuan ko kayo paano mag-analyze ng paano intindihin yung mga questions, paano ma-analyze yung mga questions para 'pag take niyo ng LET madali lang siya. Okey, madali lang siya. Sabi ni Liam's number 39 B, Isidro B, is Liam's A, Isidro B, Ira letter D. Opinions must meet counter opinions. Oh, sige. Sige, oh, sagot kayo diyan. Si Micaela, letter D, oh, magkasama si Micaela tsaka si Ira. Letter D. Si Jeneline, letter A. Si Ivy Marie. Ayan, si Ivy Marie. Letter D. Okay. Si Wachi Chow, letter D. Si Nesang, letter D. Oh, ba, Nesang, oh. Ibang klase din si Nesang name, 'di ba? Ibang klaseng name. Klaseng name. Oh, sige. Tingnan natin. Oh, so letter D sa'yo? Kay Isidro, letter D. May sumagot ka na ba, Isidro? Hindi ka naman sumagot, ah. Sumagot pala siya ng B. So, letter D daw pinalitan niya, letter D. Sa kay Angelo naman, letter C. Cherilyn, letter D. Okay, letter G. Nakatongga na si Cherilyn, oh, 'di ba? Cherilyn tongga. Joke lang, okay. Kay Norhata naman, letter D din. Okey, letter D din. Maraming nag-D. Maraming nag-D. So, ibig sabihin, 'pag nag-brainstorming kayo, 'pag merong nagbigay ng opinyon, kakalabanin mo kaagad. "Uy, pangit naman 'yan, 'wag 'yan." Lastig kayo, 'di ba? Brainstorming. Brainstorming bang tawag do'n? Ano brainstorming? "Uy, pangit 'yan." Pangit 'yan. Ika-counter opinion mo kaagad, 'di ba? Oh, kita niyo yung letter D? 'Pag inisip yung letter D, opinions must meet counter nagbe-brainstorming pa lang kayo, ha, tapos binabalya mo na kaagad yung nagbibigay ng suggestion, binabalya mo na kaagad, 'di ba? Oh, counter opinions ka kaagad. Wag na 'yan, mali 'yan. O 'pag nagbe-brainstorming kayo, no objections to ideas, hindi na 'yan siya ano, hindi na 'yan brainstorming. Kasi walang objections, eh. Ibig sabihin niyan, accept niyo na lahat 'yan, 'di ba? Accept niyo na lahat 'yan. Pareho lang 'pag sinabi mo kasing, ayan, oh, only good ideas are allowed. So, ibig sabihin yung mga hindi maganda hindi niyo rin tatanggapin, hindi na brainstorming 'yan, 'di ba? Hindi na brainstorming. Ano ba ibig sabihin suggestions must have merit? Yung suggestion mo dapat merong oh, may advantage. Suggest mo yung may advantage, 'di ba? Oh, mali yung C, hindi puwedeng walang objections 'yan, ha? Kaya nga 'pag nag-brainstorming kayo, 'di ba, oh, bakit 'yan? Oh, explain mo. Bakit 'yan? Oh, ano ba yung mga advantages niyan? Oh, 'di ba? I-explain mo, hindi puwedeng C 'yan, ha? Si sir, walang objection, ibig sabihin walang objection, hindi puwedeng walang objection 'yan, okey? No objections. Ha? Oh, bakit naman no objection? Eto, oh, to solve a particular commercial technical problem. 'Pag walang objection 'yan, papaano niyo naman maso-solve 'yun kung walang objection? Nagbe-brainstorming nga kayo, eh, 'di ba? Brainstorming. Kailan ba kayo nag-brainstorming na walang objection? Siyempre may objection 'yan. Oh, eto parang pangit 'to, 'wag na 'to. Oh, 'di ba, 'wag na 'to. Kasi wala tayong masyadong advantages diyan, wala tayong masyadong makukuha diyan. Oh, 'di ba, pagpipilian niyo 'yan, brainstorming nga, eh. Brainstorming walang objections, 'di ba? Oh, dapat, oh, tama naman 'yan. Pero 'yun nga, iche-check niyo may merit kasi 'yan, che-check niyo kasi kung ano yung mga advantages, yung mga benefits niyo diyon, 'di ba? Oh, para ma-resolve niyo. Brainstorming is a group activity where each participant shares their idea as soon as they come to mind, 'di ba? Nagse-share sila ng ideas. Oh, tapos sino-solve nila yung problem. Oh, siyempre kung hindi mo kailangan 'yan kasi hindi naman siya makakatulong, alangan namang tanggapin mo pa rin 'yun. Brainstorming, so may objections 'yan siyempre. May objections ang brainstorming.
Oo, mga tama 'to, tama 'to, mag-brainstorming mag-isa para walang objection. Ayan, tama 'yan. Tama si Chrissy diyan, 'di ba? Walang objection sa ikaw lang mag-isa, tama, 'di ba? Walang objection, eh. So, hindi na siya brainstorming, nagbe-brainstorming ka mag-isa diyan. Nagbe-brainstorming mag-isa. Ang gulo, 'di ba? Ikaw lang mag-isa, isa-suggest mo. Tama 'yan, so kausapin mo sarili mo, okey. 'Di ba kausapin mo sarili mo, ayan 'yun. 'Pag walang objection kausapin mo sarili mo, ayan. Next number 40. Gano'n ha, analyze muna, analyze. 'Di ba 'pag nakuha niyo 'yan, 'pag mabilis na kayong mag-analyze, mabilis na rin kayong sumagot. Kinakausap si self, kinakausap si self. 'Di ba tama si Chrissy diyan nag-brainstorming. Ikaw lang mag-isa para walang objection. Lastik 'di ba, ikaw mag-isa. Sa mental na kayo mag-usap. Ayan, sige. Next, Chrissy dun, mag-isa ka, sabi ni Ivy, ayan, sige. Number 40, number 40. Which materials will you use for instructional planning of course content and strategies? Course content naman 'yan at saka strategies ang sabi diyan, okay? Siyempre alam niyo na 'yan, ha? Letter A, instructional materials. Letter C kay Liam. Letter C kay Jeneline Mercado. Letter A kay Viola Renante, si Rolin. Letter A din. Okay? Sige nga, sige lagay niyo yung mga sagot niyo. Analyze, answer ha. Analyze, answer. Ganun lang. Sure, sure. Letter D. Okay. Letter A ang sagot ni Ira, ni Wachichaw, letter A. Kay Cherilyn, letter C. So, dalawa lang ang pinagpipilian niyo, letter A lang tsaka letter C. Okay? Siyempre naman 'pag process of elimination ka, tanggal na yung letter B, seating arrangement, 'di ba? Tanggal na rin yung letter D, exhibits. Anong gagawin mo diyan sa exhibits? So, letter A tsaka letter C yung pinagpipilian nila. Sige tingnan natin yung mga sagot niyo. A tsaka C lang talaga yung mga answers niyo, eh. A tsaka C lang. Yung iba, nakasagot na ba lahat? Na-analyze na ba ng mabuti? Si Monolia, Monolia, 'di ba? Monalia pala. Monalia, nalito ako sa pangalan mo. Monalia, okey. Sino ba nagbigay ng pangalan mo? Okay, Nesang Gapor. Content content and strategies, ayan, content and strategies. Okay. So, may sumagot ng ano ba yung instructional nag-IEMS kayo, IEMS ang IEMS ang sagot niyo, letter A. IEMS lang 'yan, materials lang 'yan para sa lesson mo, materials lang 'yan, IEMS lang 'yan, eh. Ang sabi kasi dito, course content, may content, may strategies pa. May strategies ba yung IEMS mo? IEMS lang 'yan, eh. Hindi na naman kayo nag-analyze ng answer niyo, ha, diretso na naman kayo sagot. Oh, yung IEMS niyo, yun yung mga ginagamit mo, yung PowerPoint mo, yung mga Manila paper mo, 'di ba? Yung kartulina mo, ayan. Yan ang mga IEMS. 'Di ba? Ikaw talaga Wachichaw, sumagot ka na naman ng mali, Wachichaw. Nakakailang ka na, Wachichaw, ha? Siyempre syllabus kasi kasama lahat 'yan do'n. Syllabus ibig sabihin kasama lahat 'yan do'n. Kasama yung IEMS do'n, kasama kasama kasi yung IEMS do'n, sa syllabus. Kasama din yung ano, lesson plan. Lesson plan, kasama yung lesson plan sa syllabus. Oh, hindi lang 'yun basta IEMS. IEMS kasi 'to, sagot kayo ng sagot hindi niyo iniintindi sa IEMS, syllabus pala 'yan. Okey, sige. Okey lang magkamali dito, walang problema, ha, walang problema. At least yung mga nagkamali dito, may natutunan kayo, okey? So yung mga repeaters diyan, gano'n lang mag-answer ng Prof Ed, analyze niyo lang ng mabuti yung question bago kayo maghanap ng answers. Madali lang ang Prof Ed, honestly madali lang ang Prof Ed. Kaya gustong-gusto ko yung Prof Ed kasi mag-a-analyze ka, eh, gustong-gusto ko 'tong ito yung expertise ko yung Prof Ed talaga, tsaka English major, okey? Oh, lagi kasi ako absent nung third year college ko, okey. Okey, ayan, sige, you're welcome, you're welcome. So, dito lang muna tayo, okey? Abang-abang lang kayo kasi hindi kasi ako nag-a-announce usually, eh, diretso ako ng nagla-live kaya mag-follow kayo diyan.
Diretso ako mag-live. Okay? Kaya follow lang kayo para at least makita niyo. Alright? Oh, next ulit ha, teka lang, hindi ko alam kasi yung schedule ko kasi may mga klase. Tingnan ko muna yung schedule ko para at least may idea kayo. Idea kayo. Okay yung schedule, Sabado pala bukas. Sabado bukas. O malay niyo 'di ba, malay niyo bukas ng gabi ulit. Malay niyo bukas ng gabi ulit 'di ba? Malay niyo lang bukas ng gabi ulit. Okay? Sige, sige. So, I'll see you again see you again next session. Malay niyo bukas ulit. Alright, sige. Bye-bye, bye-bye. You have a good evening. Okay, bye-bye.